Hello, hello, hello. Kumusta? May adlaw ka na to tanan makaigsunan makasampya. So here we go again. Buhay Amerika Duterte loyalist magaingon nga kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapoy ug kaluya, ang imong mga pulong may magadasig niya sa pagtindog. So mga kasampya, kung saan man kayo sa mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang inyong buong pamilya. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. Your health is your wealth. Ito yung lagi ko sinasabi kasi aanhin natin ang yaman nitong mundong ito. Kung meron tayong mga debilitating illnesses, mga life-threatening na mga diseases, hindi natin ma-enjoy itong hiram na buhay sa atin ng Panginoong Diyos. So, time check, it's now 10:04 in the morning. Ano na po? Tuesday na po, 21st of January 2025 dito sa Brooklyn, New York. So, ang dali ng panahon. No, akalain nyo, 2025 na kahapon yung inauguration ni Trump, nag-ot siya. Masaya po tayo na meron namang mga positive outcome. Meron ding medyo downside katulad ng niya, tariff. Kasi pag magta-tariff kasi, maganda magbibigay yan sa federal government ng Amerika ng maraming taxes. Ang problema naman diyan pag bibili ka sa ibang bansa, instead sasabihin mo na kikita ang Amerika ng tax galing sa tariff ng mga produktong galing ng ibang bansa. Ang problema niyan, tataasan din yung produkto na galing halimbawa na lang China, mga Amazon products, ganoon, mga Temu products. Anything na produkto ng ibang bansa, pag magbabayad na sila ng tariff. Ang tariff is tax yan eh. So, tataasan din nila ang presyo ng mga nila, bilihin. So, diyan kakarga nila. So, ang magbago niyan, ang mag-shoulder nan ito ng mga customers dito sa US. So, yan talaga yung pakay ni Trump diyan para magiging makasarili tayo yung ano bang tawag niyan? Kumbaga, yung sariling ating produkto, yun yung gusto ni Trump na gustong na yan yung bibilhin natin. Halimbawa, Amerika ka, dito ka sa US. So, instead na bibili ka sa ibang bansa, ito na lang mga produkto na made in the US yung bibilhin mo. At the same time, makapagbibigay ka ng maraming trabaho sa mga taga dito at saka makapag-generate ka rin ng income. At the same time, doon sa mga tariff din sa mga produkto ng ibang bansa, maka-income din ang gobyerno. So, malaking tulong din yan. So, ganyan naman talaga yan, given na yan. Mayroong downside, kung may negative, may positive din. Pero, maganda yung niya na labanan niya itong mga drugs and corruptions, katulad kay style ni Tatay Digong. So, paigtingin niya yung border protection program niya, yung lalong-lalo na sa Mexico, mga cartel, ganun, mga gangs, ganun. Yun yung niya, yung mga illegal aliens, lalong-lalo na yung may mga kaso sa mga criminalities. Yan yung una talagang ipa-deport talaga yan, sure ball na yan. Tapos Elon Musk, talaga niya sa hindi ko kung basta niya, talaga niya yan sa gobyerno yan. So, maganda din yan na may yung mga eksperto na mga negosyante diyan ang ilalagay mo para makatulong din sa programa mo. Ang lang naman negative sa mga tao, sasabihin kagad, ito na yung simula ng oligarkiya. So, depende, titingnan lang natin kung meron silang maganda talagang plano para sa bansa or talaga. Titingnan lang natin kung yan yung check and balance itong mga tao. So, yung 4 years ni Trump, nakikita natin maganda yung naman, yung panimula kasi lalong-lalo na itong mga dirian, mga awayan, mga gira. Alam naman natin ayaw ni Trump ng gira. So, gusto talaga niya ng negosyo lang. Kumbaga mag-away lang tayo dito lang sa mga mga taripa, mga negosyo. Okay lang 'yan. At lalong makabenepisyo diyan si Tatay Digong sa away niya, laban niya sa ICC. Yan, makakatulong 'yan. Lalong-lalo na din yung sa Israel, sa yung awayan sa Ukraine at sa Russia, pwedeng yan, hihina na rin yan kasi hindi na yan pupunduhan ng administrasyon ni Trump. Tapos ang isa pang magandang balita na narinig natin, itong kaso ni Pastor Kibuloy dito sa Amerika. Kasi nag-hearing doon sila sa Senado about yung mga 300 yata, if I'm not mistaken, mga Christians, Catholic Christians na pinipersecute ng estado ng Amerika. Kumbaga totoo talaga to. Kumbaga nakarelate ako sa ginawa ng ni Pastor Kibuloy diyan sa QOJC kasi meron din siyang mga kaso dito sa Amerika. So pwede din na ma-absuelto si Pastor Kibuloy diyan. Kumbaga hindi talaga natutulog ang Diyos. O tingnan mo si Pastor Kibuloy pinipersecute. Marami pa dito kasi meron siyang dito QOJC, di ba?
So ngayon may nagsabi kasi yung nakalimutan ko yung pangalan ng senador, tapos yung Attorney General dito sa US, yung babae si Pamela Jo Bondi. Siya yung inatasan ngayon sa kaso ng about ng persecution. Grabe talaga kasi ang nag-persecute itong estado, itong ano ba to? Department of Justice ba? If I'm not mistaken. Saka itong FBI. Kumbaga parang galawan ng Pilipinas din na ginagawa nila sa QGC at sa mga Duterte na ang talaga, tumitira talaga itong gobyerno talaga, administrasyon, at saka mga NBI, mga pulis, mga sundalo, ganun. Kumbaga nakurap na sa sistema kasi depende din yan sa mga nakaupo eh. So ngayon, itong nangyari kay Pastor Kibuloy at sa marami pang mga Catholic Christian Church, matuldukan na talaga. So yan din ang mangyayari diyan kay Pastor Kibuloy sa KOGC niya, na maihablaman lang itong mga may kagagawa. Hindi lang niya dinitigil ito, pinag-usapan, dapat meron talagang mananagot. Alam natin si Torre, si Marbil, sila si Abalos, sila diyan. Tapos si Crocodile yung leader, si Tambaloslos, at saka si Marcos, dapat talaga sila na makasuhan diyan eh. Sila yung diyan, pinipersecute nila ang taong bayan, lalong-lalo na itong KOGC. O tingnan nyo ngayon, si Pastor Kibuloy, tinaas ng Panginoong Diyos. Kung baga ito na yung hudyat ng magkakaisa ang Pilipino, at mailuklok siya diyan sa Senado para may pagpatuloy itong, kung sa Bisaya pa, pagsangyaw or pag ng mensahe ng Panginoon. Di ba? So grabe, makikita mo talaga na hindi talaga tulog ang Panginoon. Kasi tingnan mo, yung mga nangyari sa Amerika, nangyari din sa atin. So ngayon, pinag-usapan at may nag-imbestiga, ganun. Sana dyan sa atin sa Pilipinas, ganun din ang mangyayari. So ito na yung na malalaman mo talaga yung totoong nangyari. Kasi dito sa US, buti na lang tayo kasi marami sa atin malapit sa Diyos, Panginoong Diyos, dahil sa religion. Dito sa Amerika, hindi kasi pinopromote kahit sa eskwelahan yung mga religion. Kung baga marami mga mga kabataan na antichrist na. Yan din ang nangyari diyan sa di ba yung sunog diyan sa California na sinabi nila na they were mocking God. So makikita mo talaga na maraming antichrist or atheist. Kasi tingnan mo, kung baga sugo yan ni Satanas, yung kahit sa panahon pa ni Kristo, nandito siya sa sa earth, na maraming mga galawan ng demonyo na paano siya pabagsakin. So ganun pa rin yung nangyayari. Tinitira itong mga mga religious organization or grupo, itong mga simbahan, churches. Kung baga mga communities, tinitira. Kung baga meron sila mga spy, pinasok sila, tingnan yung mga FBI at saka yung estado, yung ba yun? Basta sa katulad din ng nangyari sa atin. So kung baga masakit talaga na ganun, kung baga galawan ng demonyo talaga. Kung baga maiisip mo lang na yung mga nangyari ngayon o nangyayari sa buong bansa, parang maiisip na natin na malalapit na siguro yung pagbabalik ng Panginoon, na yung promise niya sa Biblia. Kasi unang-una, climate change, itong mga nangyayari sa kalikupan o sa ating sa mga natural mga calamities ngayon. Tingnan natin, mga gira-gira, mga baha, sunog. Kung baga ito na yung talaga parang warning sign na babalik na si Kristo. So oras-oras na siguro na magbalik loob na rin tayo. So isa pang ngayon, diversionary tactics na ginagawa ng gobyerno natin dyan sa Pilipinas. Kasi alam naman natin na kamakailan lang natsulong ago si Ungab, si Tatay Digong, sila, nag-expose sila about dito mga blank page na na naging batas na o naging act na from bill to act, itong General's Appropriations Act 2025, itong budget na binablanko-blanko lang nila, tapos doon sa ay sumagot si Marcos naman yung sumagot. Hindi, instead na ang sasagot diyan sila sa mga eskodero, sila mga po, sino pang yung diyan sa mga sa lower house, sila si Romualdez, sila si mga Brusas, mga sino ba yung dumalo doon, sila mga Castro, sila yung dumalo doon. So sila yung dapat tatanungin ng mga media. Itong media din, isa din to sa mga nag ng fire, add fuel to the fire. Kung baga nagsalpukan itong Duterte administration at saka yung Marcos administration. Kasi
Duterte supporters at saka itong administrasyon ni Marcos. Kasi tingnan mo, si Marcos yung biglang sumagot na hindi naman para sa kanya yun eh. Kumbaga, bakit? Ikaw ba talaga yung dahilan dyan? May alam ka ba sa mga nangyari ngayon na insertions? Kasi parang blank page or ano lang yan, blank check. Sabi ni Tatay Digong, unconstitutional yan. Tapos may nakikita tayo ngayon na ano. So dito, nakikita tayo sa post. Ano, titingnan ko muna. Grabe itong nangyayari eh. Wait. Ito, post ni Sas Rugando Sasot. Grabe, ang ginawa dito, itong amount na itong sa BICAM, itong sinasabi ng mga insertion na dito sa mga blank page. Kaya nga tinatawag na sila nga na instead of BICAM, kasi ano yan eh, dalawang kapuluan ng lower house, itong at saka higher chamber itong Senate. So ang nangyari eh, naging BICAM. Kumbaga in-scam itong taong bayan ng harap-harapan. Nakatalikod na ngayon, alam naman natin yung mga nangyayari ngayon. So itong ginagawa pala sa Senate, instead na yung presyo dito, itong fiscal year of 2025 General Appropriation Bill pa, hindi pa kasi pinirmahan, di ba? Nung pinirmahan na ni Marcos, naging act na, naging batas na. Nung ano pa nila, ini-endorso pa ng BICAM, tinatawag yan na bill. So dito sa Senate, yung letter A, ang nangyari, meron silang 18,700,000. Hold on. Hindi ito. 12 million yata to. A billion hindi 2 million. Billion. 12.8 billion. Tapos dito na sa naging act na piniligdaan na ni Marcos itong fiscal year appropriate bill, naging itong BICAM report, naging act na, naging 13.9 billion. Kung baga tinaasan nila ng 1 billion. Dito naman sa House of Representatives, itong Electoral Tribunal, dito sa bill, ano ang nakalagay dito? Hindi. Sa letter D, House of Representatives, instead of 16.3 billion, nagdoble. Nagiging 33.6 billion na pagdating doon sa yung pinilagdaanan ni Marcos. So ito ba yung sinasabi ni Marcos or sinabi ni Marcos na hindi niya ginirmahan kaagad ito kasi binusisi pa niya? Anong binusisi niyan? Or talagang napasok lang talaga kayo at ngayon pinipilit niyo pa rin? So ano na ngayon? Tapos sinabi ni Marcos ngayon na nagsinungaling daw si Tatay Digong. Yan ang problema kasi wala kasi kayong mga spokespersons dyan eh. Kayo na mismo sino lang minsan si Birsamin yung nagsasalita, minsan si Romualdez, kahit sino-sino na, tapos sa lower house, tapos si Marcos, kung kaya nagkabuhol-buhol yung nyo eh. Kung kaya ngayon, ito nang nangyayari ngayon eh. So, nagkalitsi-litsi na, nagkaluko-luko na, buking-buko na kayo, booking na talaga kayo sa mga ginagawa nyo. Tapos ngayon, meron na kayong isa pang diversionary tactics. Itong biglang may nahuli kayo na Chinese spy. Tapos kinukunan, makikita natin, may mga routers, may mga inverters, may mga computers, mga computer gadgets. Kita natin. Basta may mga routers, may mga yung mga gamit, mga mga computers, mga electronic stuff. So itong yung sabi nila na daw may nakapasok na Chinese spy. Tapos may dalawang Pinoy na na kaugnay doon eh. Kung baga yun yung nila, pinapasok nila doon sa mga IDCA sites, sa mga Armed Forces of the Philippines na area doon mag-spy. Tapos itong nag-operate itong isang Chinese. Talaga napag-alaman talaga na isang Chinese talaga na graduated talaga doon, galing talaga sa mainland of China. So kung totoo talaga yan, ano nang mangyayari sa bansa natin? Habang busy tayo sa itong mga gobyerno natin sa nakawan, ipinasok na pala tayo. So na-penetrate na itong mga government websites natin, kasama na yung diyan sa Amerika. So kung totoo ito, pero parang nilabas na lang nila ito dito sa kasagsagan ng mga insertions ng budget. So ang ibig sabihin ba niyan, diversionary tactics? Kung kaya nyo naman ito, pinasok nyo itong spy. Dati at itong mga drugs naman. Tapos 'di ba may I think a few days ago na interview ni ni Karen Davila si Rimulya, yung batang Rimulya, yung pogi, yung gwapo, parang si siya, parang si yung idol ko, si sino ba to? Itong nag-idol kay Ruben Padilla, si
Jeric Rabal. Magandang lalaki. Siya yung nagsabi about yung ano, in-interview siya ni Karen Davila about sa itong drugs na kinsa yun, policy Mayo ba yun? Yung nahuling drugs diyan na ano, ng mga ninja cops. Tapos tinanong ni Karen Davila na yan ba dahilan ng mga reward system? May kinalaman ba si yung mga Duterte kung yung style niya ng ano, paghuhuli ng mga drugs? Hindi naman talaga totally ni inano na or sinisi ni Remulla, yung batang Remulla, lubang ano niya. Ang sabi niya, ano din, may ano din, konting parang sinabi niya na ano, they abused the system kasi ginawa naman ni Tatay Digong yung lahat. Kung baga hindi kasi niya inakala na mas grabe pa itong labanan ng droga talaga. Kung baga na-solve niya yung style sa Davao, itong dito sa Maynila, grabe talaga kagarapalan itong mga taga Maynila. Grabe talaga. Kung baga systemic yung style nila, kung sino talaga yung ano diyan, namumuno, gagawa talaga sila ng kalukuhan. Kung baga itong drugs ni recycle nila, ganun. Tapos pinapatay nila yung mga tauhan nila para ano, maglagay naman sila ng bagong tauhan. At saka para for promotions na rin, pinapakita nila o may nahuhuli sila. Pero tapos kukunin naman yung ano. Sabi nga ni Remulla na umabot yata ng 2.4 billion ba? Yun, something, if I'm not mistaken, yung ano, yung drugs na ano to nila, in-script nila, tapos bininta, ganun. Kasi yun yung nawala, mga ilang kilograms. So, grabe talaga yung kalakalan ng ano. Kung baga itong mga pulis, tataas yung mga ranggo nila, tapos kikita pa sila sa drugs, may sweldo pa sila, galing sa tong bayan, kung baga niluluko itong ano eh. Pero hindi naman sinasabi na si Tatay Digong yung leader ng drugs, kagaya ng sinabi ni Akop na ang totoo talagang head ng mga droga diyan nangyayari sa Pilipinas, mga Duterte talaga. Luko-luko ka talaga, Akop eh. So makikita natin na ginawa talaga ni Tatay Digong ang lahat. Hindi naman perpekto itong drug war. Kung baga walang perpekto talaga, kahit batas, may butas pa rin yan, bubutasan pa rin yan sa mga gusto talagang mangurap. Kung baga, ang tamang pagpapatupad lang talaga at ang tamang tao na ilalagay mo dyan, yung mga leader. Kasi pag yung leader ay buang, magiging gago talaga lahat ng mga nasa baba dyan. Kasi sasabihin niya, ba't tayo, ano, bangag tong leader natin eh. Kung baga, oras na ng panggagago. Yun yung sinasabi na bagoong Pilipinas. Tingnan nyo yung mga nangyayari ngayon. Daming mga criminalities ngayon. Makikita natin sa social media. Sa TV, minsan lang natin makikita kasi bayaran din itong media. Kung baga, wala tayong maano. Kung baga, nililin lang itong mga Pilipino na hindi man lang nagsaliksik sa totoong nangyayari sa ating bansa. Kung baga, may nakita ako sa ano, from year 1960 to 2024 na ang ano sa Pilipinas, grabe. Pangalawa sana tayo doon sa, yung nanguna, Singapore ba yun? Tapos pangalawa tayo, tapos naunusan na din, naging China next, tapos may mga ano na. Hanggang sa panahon ngayon, naging ano na tayo, pang-pito na tayo, kung baga. Muntik na tayong matatalo ng Timor-Leste. Yung Timor-Leste, start-up pa lang yun sila kasi tumiwalag sila sa anong bansa ba yan? Saan ba sila sakop yung Timor-Leste? Indonesia ba yan? Or if I'm not mistaken. Basta gumawa sila ng sariling government nila, di ba? Diyan din ngayon nagtago si si Teves. So ngayon, ang mangyayari ngayon itong mga nakawan ngayon sa ating bansa, ang for sure alam natin na pagdating ng panahon sa 2028, pag si Inday Sara na maging presidente, marami talaga yung mga gobyerno, galing mga gobyerno natin diyan, lalong-lalo na sa mga nandyan sa Congress, nalalayas talaga yan sa Pilipinas. Kung baga nag-ready na sila ngayon, kung baga nagnakaw na sila ng gusto ngayon, kasi pagdating ng panahon, pupunta yan sa mga lugar na walang mga extradition. Yan yung ano nila, plano nila, para hindi sila ma-Interpol eh. Kasi ayaw nilang talagang may mananagot diyan. Talagang tingnan mo natin yung mga witnesses nila na nagsasabi mga Duterte, mga ano yan, mga ano yan ng mga drugs, sila yung pamamatay tao, sila yung mga protector. Pero tingnan nyo kung anong nangyayari ngayon. Nagtatago na silang lahat. Kasi alam naman nila na hindi talaga totoo yung mga sinasabi nila sa mga Duterte. At pagdating ng panahon, makasuhan sila dyan, meron talaga silang kaukulang parusa dyan. So ngayon, lumayas na sila. O sino ba naman ang nagpo-protect nila ng mga yan? So, siyempre, ang administrasyon ngayon, kasi sila yung ginagamit, di ba? Para usigin, para idiin itong mga Duterte. Kung baga, ito orchestrated para pabagsakin talaga ang mga Duterte. So ngayon,
Lahat sila kahit anong ginagawa nila, mas lalong lumalakas itong mga Duterte. Kumbaga kahit itong impeachment nila, hindi na nila hindi talaga uusad. Kasi sabi nila 41% daw ng mga Pilipinos gusto ng impeachment ni Sara. Ngayon napag alaman natin sa mga batikan na mga ano diyan na gawa-gawa lang pala nila 'yan. Kumbaga hindi totoo 'yan. Kumbaga 19% more or less lang yung Pilipino na gusto at yung karamihan ayaw talaga. So ano ngayon? Kahit lulukuhin yung sambayan ng Pilipino, hindi na talaga madala-dala na. Tingnan nyo sa nangyayari kahit sa Cebu. Umatin itong mga loko-loko dyan sa Pit Senior, pista ng Senior Santo Niño. Pati si Risa Ontiveros na special mention pa doon. Pero ang sigaw ng mga tao, Duterte, Duterte, ayun, nagkakaisa patuloy yung mga Pilipino. Kahit hindi nila alam yung isa't isa, ngayon, Duterte yung sigaw. Kumbaga nakakahiya. Tapos si Bam naman, nagpa-interview doon sa DYHP kay Ropel Banyok, yung attorney. Sabi niya siya yung lumagdan ng free education. Si Tatay Digong yung diyan, author talaga niyang free education talaga. Ito si Bam talaga, Aquino, mahilig talagang sa mga success ng iba. Kumbaga yung mga parangal, siya yung umako. Yung nagawa nyo lang naman, yung flagpole na 10 million at yung banyo na kahit 3 tao pa dyan, umiibak ng sabay-sabay. Kumbaga wala talaga, kalukuhan talaga itong mga kung ka talaga, mag-focus ka sa mga mainstream, wala talaga si bayaran At ngayon, meron naman diyang nagsulong na gustong ibalik itong ABS-CBN. Panagutan muna nila yung mga kasalanan nila at saka yung may-ari niyan, hindi naman pure Filipino talaga. Kung baga pure Filipino siguro by blood, pero yung puso niya hindi kasi dati yung niya, hawak niya US passport. Tapos meron tayong kasabihan na pag ikaw talaga ay Pilipino, pag pwede ka namang magnegosyo sa Pilipinas. Pero pagdating sa mga mass media, mga mainstream ganyan, pure Pilipino talaga. Walang halo diyan na 1% Amerikano or whatsoever na blood diyan. Kung baga wala talaga itong mga oligarchy, itong mga kung baga combine silang lahat itong mga tiwali kasi sila yun lang yung makabenepisyo katulad ng mga nangyayari ngayon. Pero panahon na kasi ng social media. Kung kaya't hindi na yan ngayon. Kung kaya't ito, napag-alaman natin na ito talaga ay worst. Itong Congress, 19 Congress, ito pinaka-worst Congress talaga ever. Sila yung pinaka-corrupt. Kung baga dahil din sa administrasyon ng Marcos na tandem sa pinsan niya na si Tambaluslos at si Ko, nagagawin nilang sacrificial lamb. Tapos yung asawa ni Marcos na isa din parisher na bangag din. Kung baga pamilyang bangag at Tambaluslos, wala talaga mangyayari. Kung baga gusto talaga ni Marcos na kung baga by blood na talaga nila yung mga magnanakaw. Kung baga gusto talaga nila na higitan pa tong mga ginawa ng tatay nila. Kung baga by blood na talaga yung nila, nasa bloodline na talaga nila yung ganyang klase. Yung pagsusupil sa mga tao, sa karapatan, at sa itong mga nakawan ngayon. Sino magsasabi na walang nakawan nangyayari ngayon? Tingnan nyo ng tapos sasabihin pa ni Ortega, si Boy Balbasarado na itong datos ng hindi daw naghihirap ang Pilipino. Anong hindi naghihirap? Sobrang mahal ng mga bilihin ngayon. Kayo lang hindi makakaramdam dyan kasi marami kayong pera. Kasi bumabaha lang yung budget. Nandyan sa bulsa nyo, rikta Kung kaya't ito ding mga politiko, manalo or matalo, panalo sila kasi nagpapanding sa kanila itong mga pasugalan, sa mga illegal, itong nagbabayad, mga oligarch, ganun. Kumbaga, hindi din nila gagastusin lahat yan. Yan napupunta sa bulsa at iilan lang dun sa mga runners nila sa mga kapitan, mga mayors, congressman, doon nila, nagbibigay sila. Pero ang mga pera talaga, o sila mismo kasi congressmen sila, nagbibigay sila sa mga subordinates nila. Pero ang pera talaga, yung doon yun mapunta sa nila, pocket nila, purse nila. Kung baga, masasabi natin, itong politiko, bakit ba takbo ng takbo? Kahit alam naman yung hindi siya mananalo. Loko-loko ba ito? Hindi. Tayo yung niloloko. Kung baga, business talaga nila yan sa mga politiko na manalo or matalo. Panalo sila kasi yung bulsa nila, busog talaga panahon ng eleksyon. Hindi nila iniisip yung matalo sila. Kasi manalo or matalo, panalo yung bulsa nila. Ganyan yung kalakalan dyan sa politika. Tapos pag ka na, mailuklok ka na, ikaw na magiging hari sa lugar nyo. Tingnan nyo, itong mga, lalong-lalo na itong mga party list.
Ang dali lang makapasok diyan 'pag ano ka, mag-penetrate ka diyan sa party list kasi maganda lang sa tunog, pero hindi natin alam yung sino ba yung nasa likod ng mga party list. Tapos sila pa yung mga minorities, sila pa yung gustong pabagsakin itong mga Duterte. Oh, tingnan niyo, lalo ng mga NPA, mga Brusas, mga Alex Bungkayaw Brigade, mga Paduano, mga Castro convicted. At ngayon sila yung namumuno diyan, gusto pang tatakbo sa Senado dito si Brusas, si Castro. Eh kasi alam naman nila na pag ano nila, may jail time yan pag panahon ni Inday Sara. Pero wala, hindi kayo mananalo sa totoo lang. Kung baga mag-impake na kayo, maganda-handa na kayo, punta na kayo sa mga lugar na walang extradition. At itago nyo na siya sa cryptocurrency, yung pira nyo, ilagay nyo doon sa, ano, tuturuan ko kayo, ilagay nyo doon sa offshore account, doon sa Cayman Islands, wala pang tax. Tapos itago nyo sa ano, para hindi masara yung ano, kasi wala tayong ano, pag, lalo na sa cryptocurrency. Tapos doon sa offshore, walang hawak yung gobyerno natin dyan. So hindi ma-freeze yung assets nyo na ninanakaw. Hindi nyo yan madadala sa ano, hanggang sa huling kaulit-hulihan, dyan sa punted nyo. Hindi nyo madadala yung yaman niya. Bakit ba tumatanda na lang kayo? Ba't ba hindi lang kayo yung asikasuhin nyo, yung ano na mangyayari sa future generations, sa mga kabataan. Yan na lang sana yung sa pagtulong. Pero yung ano talaga nyo, gusto pa talaga kayong yayaman ng yayaman, hindi naman natin madadala yan pag tayo na mamatay. Hindi ba kayo naaawa sa sambayan ng Pilipino na naghihirap, tapos pinapahirapan nyo pa? Halos wala na nga makain kahit isa sa isang araw. Kumbaga, ito yung dahilan kung bakit maraming OFW, bakit maraming umalis sa ating bansa, dahil ang hirap ng buhay natin dyan. Hirap nakahanap ng trabaho. Pag ano mo pa, ang hirap pag college, tapos pag high school graduate ka lang, elementary graduate, wala pa rin. Hindi ka makakapasok sa trabaho. Pag graduate ka naman ng 4 years, kahit masteral, doctorate ka pa, ang hirap maghanap pa rin ng trabaho. Kasi pag hindi mo kaibigan si mayor, si congressman, si governor, hindi ka makapasok. Ito lang tauhan nila na undergraduate yung makapasok, magiging presidente, di ba? Kahit undergraduate, wala namang alam. Oh, hindi marunong magpresidente. Ganun lang yun, ganyan yung kalakalan sa Pilipinas eh. Kumbaga kahit ano ka, wala. Pupunta ka na lang sa call center, graduated college ka, engineer, ano, wala. Hindi mo magagamit yung skills mo. Kung kaya doon ka na lang sa abroad para mabigyan ka naman ng ano, ng halaga at ma-practice mo yung skills mo at meron ka ring ambag sa ano sa pamilya mo kasi ang hirap ng Pilipinas, ang hirap ng ano natin, yung talaga sa atin ano tayo magtatrabaho para sa pamilya natin. Hindi naman katulad dito sa US, maganda yung healthcare system, not totally pero at least man lang magkasakit ka, may insurance. Doon sa atin, wala. Pati nga healthcare system natin, education, kinaltasan. Wala na. Kung ano ka pa, magkasakit ka, uutang ka, mag-negative ka pa kasi yung kakarampot na ipon mo, ano, kukulangin din. Kumbaga, hanggang kamatayan mo na lang, may utang ka pa rin. Kung wala, mamamatay ka na lang sa consumption sa stress. Wala talaga ang bansa natin. Kung kaya't mag-isip-isip naman kayo mga kasampiak. Yung iluluklok nyo dyan na mga politiko, yun talagang may malasakit talaga. Yung mga ni Tatay Digong, pagbigyan natin ng ano, silang lahat ibubuto natin. At mayroon namang mga magagaling dyan, may mautak, may mga lawyers. Tapos yung line-up talaga ng Tatay Digong. Kahit si Philip Salvador, kasi sabihin natin, ayaw natin sa mga artista kasi ang daming artista na walang ginagawa. Pero mayroon namang magaling dyan, katulad ni Richard Gomez, ni Ruben Padilla. So ito si Philip Salvador, pagbigyan natin for once kasi siya kahit papano lumalaban siya sa ano talaga kung ano yung kagustuhan ng mga Duterte na laban ng mga sambayan ng Pilipino. Hindi katulad kay Tol, tingnan mo si Tol. Isa pa diyan sa pumirma yata yan para sa impeachment ni Inday Sara at saka yung kaso-kaso ni Tatay Digong. Pero sa panahon ng tumakbo diyan, siya sa ano, si Tatay Digong yung dahilan na nanalo siya. So, itong mga tao talaga wala talaga, maghihimod puwit lang talaga kung sino yung administrasyon. Kung baga, titingnan nyo rin left and right, harapan, back and front, yung mga tao na nakahalubilo yung sa ano araw-araw. Kasi minsan yan yung magpapahamak sa inyo. Ang dami talaga mga backstabbers, ganun. Ang dami talaga yun. The lies beyond flattering words, but behind your backs, they have their stealing knives ready to stab you. Kung baga mga hipokrito ng mga tao eh. Kung baga ang ano lang yan, dasal-dasal lang, yun lang talaga yung ano niya. Kasi yung best weapon talaga natin, ito lang talagang prayers lang talaga. Kung kumbaga mga kaibigan, mga kasampi, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi itong buhay natin sa mundong ito, may purpose ang Panginoon. Hindi tayo nabubuhay dito na aksidente lang.
Even our ano, wildest dreams and ambitions in life, hindi talaga natin ma-measure yung ng Panginoon. Kumbaga, wag tayo mawalan ng pag-asa na mahirap kasi ako, kaya ganun, ganito na lang. Wag. Even in our wildest dreams and ambitions in life, talaga tayo, yung Panginoon talaga yung radar natin. Kasi hindi tayo makapunta doon sa paruroonan natin pag wala tayong Panginoon. Yun lang talaga. Yun yung totoo dyan. Kumbaga, dasal-dasal lang tayo. Huwag mawalan ng pag-asa. Trust God all the time. Lalong-lalo na sa mga OFW, mga katulad ko. Kasi yung lang talaga natin, yung mga inspirasyon natin. Yung mga natin, yung mga anak, yung mga magulang natin, kumbaga itong pamilya natin, yung isa sa inspirasyon natin kung ba't tayo malaki yung courage natin at saka dasal sa Panginoon. Let lang, do the right thing and let God do the rest. Ganun lang yun. Kapit lang kahit pusong Pilipino talaga tayo. Kahit ipasok tayo sa karayom, kaya nating kahit na anong yungib ba yan, kaya natin yung pasukin para sa pamilya. Di ba? So anyway, mga kasampiak, hanggang dito lang at maraming salamat. God bless po sa ating lahat.